Kaugnay nga sa pag-question sa kanya ni Senador Jinggoy Estrada at iba pang issue, makakapanayam natin ngayong umaga sa News to Go si Commission on Audit Chairman Grace Polido-Tan. Good morning po, ma'am. Good morning, Cara. Mukhang nagisa po kayo kahapon sa Senado po. Sabi ko nga, bakit nagisa? Di ba pwedeng naprito, na, napaksiw and all that. Yeah. It's part of the hazard of the trade. Pero let's yung pinag-uusapan doon sa Senate was the budget ng COA. Na-approve naman yung budget ng COA. Na-approve naman. Yeah. Pero dumaan muna kayo sa parang butas ng karayom kasi sa mga pagtatanong nitong si Senator Jinggoy Estrada. Sa gauntlet. Oo. Yeah. Okay, ma'am. Isa-isahin po natin yung mga issue. Ano po? Sabi po niya may biyahe daw kayo. Ang dami niyo daw pong biyahe. What can you say about this? Yeah, marami talaga akong biyahe. And, it surprises me because I did not expect that I would have to make all those trips while being a chairman of the commission. Hindi naman sa gustong-gusto kong magbiyahe. Sa edad kong ito, nakakapagod talaga. Pero parte yun ng trabaho ko, Cara, so kailangan kong gawin. At lahat ito ay official? Yes, most of them. I did make some trips na personal, pero personal ko namang, personal pondo naman yon, no? So, hindi naman yon kasama. Okay. Itong 140 million na nirelease sa inyo ng DBM na supposedly galing daw pala sa DAP, alam niyo po na galing ito sa Disbursement Acceleration Program? Nung request na, kasi ganito yon. Nung pumasok po ako ng ahensya, April of 2011, wala po akong halos nadatnan. Walang sasakyan, walang mga kagamitan. Sabi ko nga, yung opisina ko mismo was only tables and chairs, yung gano'n, And ang daming kailangan gawin, walang pondo. Okay? So, we requested from the DBM, ako mismo yung gumawa ng sulat, and I remember having written that letter sometime in August of 2011. 2011? Yes, in fact, binigyan ko si Senator Jinggoy ng kopya nung aming sulat na yon. And at that time, hindi pa namin alam ang DAP, no? It was only later that, the word DAP came into being. Tsaka, nung nakuha ninyo yung pondo, sinabi ba sa inyong galing ito sa DAP? I suppose nakalagay sa SARO yun or something, no? But I think that the funds were released in 2012 already, thereabouts, early 2012. Okay. In any event, I think yung ini-issue ni Senator Jinggoy, ginamit namin ng DAP para pambili ng kotse at kawawang Commissioner Mendoza, siya na naman ang napuntirya, no? Pero ganito kasi yan, Cara, kami ay isang komisyon na may fiscal autonomy. Alright. Okay? Lahat po ng constitutional commissions, yung COMELEC, yung Civil Service, ang Commission on Audit, ang Ombudsman, meron pong tinatawag na fiscal autonomy. Ang ibig pong sabihin, pag merong mga kaming sobrang pondo na hindi namin nagamit, pwede namin ilagay sa savings yon, tapos i-realign namin para matugunan naman yung mga ibang pangangailangan pa ng ahensya na hindi provided for. Okay? So, ganun na nangyari doon. In fact, I said in the Senate that went through the process of realignment. It's not as if may tatanggap kaming cheque sa pera sa DBM, oy, kakabili tayo ng kotse. Hindi ganun yon. It took a while. In fact, pero ano yung ihiningi ninyo ng pondo? Ang hiningi namin para sa aming IT, yung computerization, kasi pagdating ko, alam mo, may mga kaawa-awa. May mga computers namin, may mga floppy disk pa. Ganon as in. Okay? Tapos, so bulk of that, more than 100 million of that, was for the IT Pero kasama po ba infrastructure. dun sa request ninyo sa DBM Ang kotse? ang kotse? Yes. Kasama. Nakalagay sa nakalagay doon sa sa aming request. Ba't kailangan po ng kotse? Because nga, pagdating namin doon, wala ring mga sasakyan. Dahil yung aming mga predecessors in office, ang ginagawa po, pag may nag-retire na o nag-expire, Binibili yung kotse. Yeah, so wala ganyan talaga. ginagawa. Like in my case, isang taon na wala akong service vehicle, I had to provide for my own. Oo, isang taon yon, no? I think si Commissioner Mendoza, ganun din. Parang hindi,
alam nga, I mean, Hindi naman fair na hindi kayo magkaroon ng sasakyan yeah, and dahil... we keep moving around, Correct, So, what are we going to do? We had to do something about it. At doon po sa 140 million na hiningi ninyo sa DBM, magkano po doon, breakdown po natin ma'am, magkano po ang napunta doon sa kotse, magkano po ang napunta doon sa IT? I think yung total na napunta sa kotse, and I think there were 3 cars that had to be procured, no? Tsaka ito yung mga mabababang antas. I think in the aggregate, mga 5 milyong piso yata yung eventually na-save namin to be able to buy those cars. We had to make savings first. Okay. Now, ang COA, kasama sa mga ino-audit nito ay yung mga proyekto or mga ahensya na nabiyayaan nitong DAP. Oo, lahat kasi ng ahensya ino-audit namin. So, Si Senator Jinggoy Estrada, ang sinasabi niya, parang nababawasan daw po yung credibility ng COA since kayo mismo ay beneficiary ng DAP. Nababawasan daw yung credibility ninyo to audit other projects na nabiyayaan ng DAP. That doesn't follow. It's non sequitur, no? I always maintain that we are objective. Alam mo, Kara, kung ganun ang logic niya, ibig sabihin, wala na kaming pwedeng i-audit. Bakit? Tumatanggap din kami ng pondo ng gobyerno, budget namin galing gobyerno It's the same That's thing, true. DAP galing din doon. So wala na kaming ma-audit kung ganun ang logic niya. I think the bottom line is, are we doing our work as diligently and faithfully as we can? I can say resoundingly yes. And we are objective? Yes, we are. Kahit po ilang ulit na sinasabi nitong mga senador na nasasangkot dito sa PDAF scam na selective daw kayo sa inyong pag-audit. Kahit na, alam mo what is so ironic is, nakikinig ako sa budget hearing dahil 2:30 pa kami nakasalang, pero it was not until past 9 o'clock in the evening na tinawag kami. So, ang laki ng aking viewing time. What is so ironic is, kapag yung mga ibang ahensya, palagi nilang sinasabi, sabi ng COA audit, ganito. Sabi ng audit report ng COA, ganito. In other words, if it serves a certain purpose for them, then the COA audit is credible. But if it is something that is probably against their better interest, then it's selective. I mean, it's, Yeah. ano ba talaga, kuya? Ganon. Linawin po natin, ma'am, ang trabaho po ng COA, ang ino-audit nito ay yung mga ahensya, yung implementing agencies, not the source of the funds or the pork barrel of the senators. We audit the utilization, yes. So hindi kayo nag-audit ng saan ba napunta ang pork barrel ni Senator ganito ganyan? Ay, kung saan napunta, ina-audit talaga namin Okay, yun. oo. Pero kung saan nanggaling, well, isa lang naman ang source niyan. I mean, in a general sense, it's the DBM. There is, of course, always the presumption of regularity unless we see something dahil ino-audit din namin ng DBM na medyo pagkukulang ng DBM Kasi, o irregularidad sa DBM. At pinupuna din namin yon. No? Alright. Now, however, as to the legality of the DAP, sinabi ko nga sa Senado, hindi ko po pwedeng i-discuss yan because that is now precisely the issue before the Supreme Court. At ang Supreme Court ho kasi pagdating ho sa legalidad, yung ganyan, Wala na kayo dyan, oo, iba na. oo. Korte lang talaga nakakapag-determine yan. Okay, ma'am. Si Senator Jinggoy Estrada nasangkot din sa issue noon tungkol dito sa DAP dahil supposedly yung kanyang yung kanyang pondo, yung na from the DAP na binigay sa kanya ay naibigay daw sa mga bogus na NGOs. Now, yesterday, ang sinasabi niya, hindi daw nila trabaho. Trabaho daw yun ng mga resident auditors ng COA para sabihin sa kanila, sa mga legislators, kung bogus o hindi, yung patutunguhan ng kanilang pera, ng kanilang pondo. Let's put that in context. Okay. No? 2007 to 2009, yung special audit report namin sa PDAF. I think during those years, wala, as far as I know, no, wala talagang findings ang mga auditors namin tungkol sa maling paggamit ng PDAF. Or kung meron man, it was not something like what we found in our special audit. Kung kasangkot ang mga auditors namin doon, yun ba ang kanyang sinasabi? O hindi ginawa ng auditors namin ang trabaho doon? That is an altogether different matter from the fact na yung pondong binigay niya ay nasa laula ng NGO, di ba? As I said, we deal also with our auditors. And in fact,
I think dalawa na sa mga auditors namin ang nasangkot ngayon sa investigasyon na kasalukuyan ng ombudsman tungkol dyan. No? Alam mo, Cara, from 2011, magmula nung umupo ako hanggang ngayon, talagang minomonitor na namin ang mga ginagawa ng mga auditors. And I think that's the reason why sa ngayong mga panahon, ang dami-dami talagang lumalabas na mga findings. No? Noon, tahimik ang COA. Ngayon, halos araw-araw, laman kami ng dyaryo. Sa akin, patunay yon na at least in my administration, nagtatrabaho talaga ng matino ang aming mga auditors. Okay. And kaya nga, I cannot speak for the past. I wasn't there. No, I wasn't even remotely connected to COA. But, alam mo, yung mga tumatawag sa akin o nagre-request na pwede ba si ganito ang ilagay mo sa ahensya ko, hindi ko nga yung pinapakinggan, Cara. And Senator Jinggoy actually asked me also. He mentioned, he asked for a certain person, identified person, na kung pwede siya daw ang i-assign ko sa City of Manila as auditor. Siyempre, hindi ko pinagbigyan yon kasi it always comes to my mind, bakit siya? Sa libo-libo naming auditor, So nag-request bakit- si Senator Estrada sa Ay, inyo oo. na maglagay ng certain person para maging auditor? Yes. Yes. Oo, pero hindi ko yan. That was the reason, that was what his call to me was all about in July, no? And sabi ko nga, titingnan ko po, no? Pero as a policy, at least for me, as pag ganung meron na silang rini-request na specific person, medyo Alangan na kayo. Alangan na ako. Bakit? I mean, the question always comes to mind. So, you know, on one hand, you complain or you insinuate that our auditors may be on the take. And then on the other, You request? oo, parang, I cannot reconcile. You know? There's something going on there. Okay? But, of course, pag nagre-request sa akin, yung auditor ho namin dito sa ahensyang to, parang mukhang hindi niya alam ang ginagawa niya o kaya ganito ho ang hinihingi sa amin. You know, I attend to those concerns. So- But when you tell me that ibigay mo naman sa akin si auditor na ganito, i-assign mo naman Medyo alangan na kayo doon. Definitely. So, Oo. so bottom line is, iniimbestigahan ninyo ang lahat ng ahensya at lahat ng mga pinanggagalingan nitong pork barrel na to at pati yung DAP, pati yung mga auditors ninyo, iniimbestigahan ninyo. Correct. Yes, oo. Yung sa Maguindanao, for example, nag-special audit kami doon. Ang dami-dami rin naming findings. So, after all the findings have come, pinapa-explain naman namin ngayon yung mga auditors ng mga panahon na yon, bakit hindi nyo ito nakita. Okay? Diyan ngayon sa PDAF, no? Ganun din ang proseso namin. Bakit hindi nyo ito nakita? Explain nga. Okay. Hindi So, naman lahat basta- iniimbestigahan. Yeah, true. Oo. Alright. Maraming salamat po, COA Chairperson Grace Pulido-Tan. Samantala, sinusubukan pa rin po namin kunin ang panig ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay niyan. Salamat, ma'am. Thank you very much.